Salamat, kapatid na Neville. Lubos akong natutuwa na makapunta rito, kapatid na Neville, at sa pagkakataon na makaupong muli sa makalangit ng mga dakong ito kay Kristo Jesus. At di kailanman hadlang sa akin ang bilang. Palagi itong nagpapasigla sa akin, alam nyo, higit, mas nararamdaman kong nasa sariling tahanan ako kapag kakaunti lang ang dumalo. Dahil ganoon sa tingin ko ang iglesia. Oo, may kasulatan ako para doon. Sinasabi, huwag kayong matakot, munting kawan. Kaluguran sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. At yun ang munting kawan na gusto kong doon mapabilang sa araw na yon. Ang sinabihan niya na huwag matakot. At napakasaya natin para sa pribilehiyong makadako rito ngayong gabi. At hindi ako dumating na may intensyon na mangusap. Kani-kanina lang, may dumating sa pintuan. At habang nasa isang pag-aaral ako, naghahanda ng ilang konteksto para sa ilang teksto na gusto kong gamitin ngayon agad sa parating ng mga pagtitipon ng Phoenix at Tucson at sa iba't iba pang dako roon. At talagang pinapakain ako sa Espiritu, alam nyo, ng mabubuting bagay ng Diyos tungkol sa isang pinakabatayan at isang paksa tungkol sa pinakabatayan. At lumapit ang asawa ko at sinabi niya sa akin na may dumating daw para makipagkita sa akin. At hindi ko tuloy yun nakuha ng buo. Tapos maya-maya pa, ayan nga, ang sabi, pupunta po ba kayo sa simbahan mamayang gabi? At sabi ko, sa tingin ko. At bumaling na ako para pagsikapan na makapanatili sa espiritu ng ginagawa ko. At bumalik siya at sinabing may darating daw na isang lalaking may sakit para may panalangin. Sabi ko, bueno, kung ganoon, pupunta ako sa simbahan. Papaano man, kita mo, kung kailangang manalangin para sa may sakit. Palagi akong, kapag ganoon, alam nyo, yung mga ganong bagay ay dapat nating puntahan sila kaagad hanggat maaari kapag may sakit ang mga tao at nangangailangan. Sino mang nagkasakit, ay alam kung paano pasalamatan ang mapagaling ng dakilang kapangyarihan ng Diyos na siyang nagpapagaling. At napakakamanghamanghang bagay nga ito. Napakalaking pribilehiyo. Ngayon, sa susunod na linggo, kung loobin ng Panginoon, kung wala namang tampok na gawain sina kapatid na Neville at ang iba, naisip ko na sa susunod na linggo ay aking ihahatid ang pamaskong mensahe ko sa mga tao. Dahil hayan nga ang iba, hayan nga ang ilan. Nanggagaling pa sa malayo ang iba sa kanila, alam nyo, at gaya ng Georgia at iba't ibang lugar, at para malaanan sila ng panahon na makabalik sa oras para gawin ang pamimili nila para sa Pasko at mga bagay-bagay. At kalalabas lang ni Billy at sinabi sa akin, ang sabi, ang kapatid ko raw, si Dolores, sa susunod na linggo ng gabi bago ang gawain, meron daw siyang parang mumunting sorpresa para sa mga bata, isang maikling programa rito na kanilang, alam nyo na, isang maikling pamaskong dula na gusto nilang itanghal bago magsimula ang mga gawain. At sabi ko, bueno, hindi ba't linggo yun ng gabi? Sabi, oo. Sabi ko, sige, hindi yun makakaabala kung ganoon. Ngayon, kita nyo, sa susunod na Martes ay bisperas na ng Pasko. Kung ganoon, sa susunod na Martes, sa linggo ay Pasko na. Kaya magagahol ang mga tao, kita nyo, at kaya kailangan nang umuwi ng bisperas ng Pasko at sa Lunes. Kaya naisip ko na ako, 2 linggo. Siya nga, tama na 2 linggo. Kaya naisip ko na marahil pumunta ako ngayong gabi at ipabatid sa mga tao kung loloobin ng Panginoon at kung wala namang anumang tampok na gawain si kapatid na Neville, na kadalasan ay gusto kong ilahad ang pamasko kong mensahe sa iglesia at ang mensahe ko para sa Pasko ng pagkabuhay at kung anuman ang ilagay ng Panginoon sa puso ko na ibigay. At sa susunod na linggo, loobin ng Panginoon. Sa susunod na linggo ng umaga ay bibigay ko. At ang dahilan kung bakit kukunin ko yung umaga imbes na gabi ay para sa mga tao na nanggagaling pa sa malayo. May hapon pa sila para makapagbiyahe at makauwi sila. Kita nyo? At mas gusto ko sanang gawin ito ng gabi. Sa tingin ko, mas maganda sa gabi. Gusto ko ng panggabing gawain kapag bumaba na ang araw para pong ganoon. Ang Diyos sa halamanan ng Eden, kay Adan, ay dumarating sa kalamigan ng gabi at nakikipag-usap kay Adan. Kita nyo, at gusto ko ng panggabing gawain. Pero, at dahil sa mga sirkumstasya rito, siya nga't magiging mas mainam kung isasagawa ko ito ng umaga.
at para makaalis agad ang mga tao. At nagpapasalamat ako na pinapalawak ang tabernakulo rito hanggang diyan sa kabila sa labas natin dito, na may ilang maidaragdag na espasyo rito. Matapos ang lahat ng mga pagkaabal at kabusisian, sa wakas ay nakuha na rin natin ito. Alam nyo, si matandang kapatid na Bosworth dati, may ugaling mapagpatawa. Sabi, ang sanggol daw na umiiyak ng pinakamalakas ang nakakakuha ng pinakamahigit na atensyon. Siya nga't malaman yon, alam nyo. At kaya naman sa tingin ko'y may pakinabangan sa pag-iyak ng konti paminsan-minsan. Hindi ba't ganun din ang tingin nyo? Ganun nga. At gusto kong kilalanin si kapatid na Anthony at ang mga kasamahan niya rito dahil sa magandang musika na yon. Kapapasok ko pa lang at narinig ko yon. At alam nyo, mga trumpeta yung mga instrumentong yon. Gusto ko sanang ang isa sa mga anak ko, kahit isa man lang sa kanila, ay makatugtog ng trumpeta. Ako, at yung mga hinihipan na instrumento. Nagsimula na si Becky sa piano, pero dahil siya'y kabataang nasa DC ang edad, alam niyo na, ayun nga, gusto na niyang huminto agad. At nagsimula siya. Sabi ng guro'y, kailangan daw nilang mag-umpisa sa popular na musika. Hindi, ayun nga, hindi ko ibig sabihin. Alam niyo po ang ibig ko sabihin, mga obertura, at kung ano pa ng klasikong musika, para makadako sa reliyosong musika. Kapag naaabot na niya ang mataas na grado niya roon, saka naman niya isipin, bueno, hihinto na ako. At ako, problema ang mga kabataan, at ganun pa man, kinakailangan kasing isang pagkatawag yun ng Diyos sa simula pa lang. Sa pakiwari ko, ang kapatid niya, si Sarah, diyan sa likod, ay dadaigin pa siya, ayan nga, at hindi pa man natuturuan. Kaya mangyaring ang pagkatawag ng Diyos ay mas mabuti kapag ipinagkaloob ito ng ganoon. Pero gusto ko yung trumpeta. Naalala ko pa noong hinihandog nila ang tabernakulong ito roon sa may kanto, tumunog ang mga trumpeta sa loob ng kalahating araw dito. Doon sa may krus na tagapagligtas ko'y namatay, doon na pagpapatawad ng sala ko'y aking saysay. Doon sa puso ko'y ang dugo'y inilagay, nung inilalagay ko ang aking teksto sa batong panulok. At naalala ko isang gabi sa simbahan ng Trinity Methodist nung ang matandang si Dr. Morrison. Marami sa inyo na nabuhay na noong mga panahon ko'y maalala nyo si Dr. Morrison, isang matandang banal na lalaki. Nawalan ng Asbury ng isa sa mga dakilang lalaki mula nung Asbury nung mawala sa kanila si Dr. Morrison sa kanyang katandaan, isang banal na matandang lalaki. At noon pa may gustong-gusto ko na siyang naririnig ng nangangaral at nagpupunta ako para mapakinggan siya sa simbahan ng Trinity Methodist doon. At noong gabing yun, dalawang lalaki ang lumabas sa maliit na balkonahe habang naglalakad kami ng may bahay ko at hawak nila ang kanilang mga trumpeta sa ere ng paganoon. At ang mga instrumentong yun doon, at tinugtog nila yon. Doon sa may krus na tagapagligtas ko'y namatay, ang malaking krus doon sa ituktok ay umiikot. Napahinto na lamang ako sa pagkakatayo sa kalye, at itinaas ko ang mga kamay ko. Sinimulan mismo na papurihan ang Diyos ng bigla. Hindi ko kayang pigilan. May kung anong klase ng emosyon sa kaibuturan ng isang Kristiyanong ipinanganak ng muli. Kapag pumintig ito, tiyak na may mangyayari. Ganun nga mismo. Oo, ako, walang tulad sa isang makalumang Kristiyano. Siya nga, hindi ako kukuha ng ano pa mang hahalili rito sa karanasan ko. Hindi ko ito ipagpapalit sa ano pa mang kayamanan ng mundo o ang buong mundo, ni ang buong solar system at lahat na ipagpapalit sa itinuro sa akin ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. May isang lalaki na nakaupo kasama natin. Sa tuwing tumitingin ako sa likod, ay lumulukso ang puso ko. Isa itong lalaki na nakita kong tumanggap ng komunyon noong isang gabi. Nakasaklay siya kung maglakad. May nakapagsabi na ba sa iyo na kamukha mo si Oral Roberts? Sinasabi ko, sa tuwing aking, ilan na, nakita nyo na si Oral Roberts, halos lahat kayo. Kung hindi ba't kamukha nga niya si Oral Roberts, mangyaring napatingin ako sa likod. At sa tingin ko medyo mas malaki siyang tao kaysa kay Oral. Pero tingnan niyo mismo ang paraan ng pagkasuklay niya ng kanyang buhok, at ang noon niya, at ang itsura niya, at sa tuwin ay para bang marangal na lalaki. Nakaupo na gaya ni Oral, at kaya naman ako'y napapaisip lagi, kapatid na Oral, parang kamukha talaga niya. Si kapatid na Oral po'y magpapasimula ng parang eskwelahan ng Biblia roon ngayon, sa palagay ko, o kung ano, nabalitaan ko ang tungkol dito noong isang araw. Ano yon? Universidad. Oo. Si kapatid na Carl Williams ang isa sa mga pangunahin niya rito na parang ganoon. Hindi ko lang alam kung anong eksakto mismo. Ngayon tandaan nyo, sa linggo, loobin ng Panginoon. Sisimulan natin itong aking Pasko ng pagkabuhay o pamaskong mensahe. At mangyari nga na ako'y nagpapasalamat na nasisimulan na ang tabernakulo. And then I hope that
At siyangat umaasa akong hindi lang ito dagdag sa bilang, kundi ito'y magiging dagdag sa biyaya na ipagkakaloob ng Diyos sa ating iglesia, sa ating kilusan. Sa ating, hindi kilusan, kundi sa ating kongregasyon na ating pinagtitipunan na magkakasama. Gustong-gusto natin ito. At gusto ko lang sabihin ito, hindi ako gugugol ng maraming oras, pero marami akong mga bagay na dapat ko sanang sabihin, pero hindi ko na magawa. Gugugol kasi ito ng napakaraming oras. Pero gusto kong sabihin ito. Isa itong bagay na hindi ko maaaring sabihin. May mga bagay na unawaan ng lahat na alam mo, at ito'y sa pangalan ng Panginoon. Ganun pa man, ay hindi mo ito maaaring sabihin. Kita nyo, kailangan mo itong itago sa iyong sarili, kita nyo? Pero may isang partikular na kaganapan ng umuusad at matagal-tagal na rin na nakatakdang mangyari na nababalaan ako sa pagmamasid sa Espiritu Santo na kumikilos sa gitna ng mga tao sa dakong iyon. At wala silang kaalam-alam ni isa mang makalupang bagay, kita nyo? Pero nakikita ang Espiritu Santo na kumikilos papunta roon. Yahayag ko ito kung loobin ng Panginoon sa isang akmang panahon. Ngayon, tandaan nyo, ipinapakita nun ang Diyos sa kalagitnaan nila. Tulad nga ng, sa palagay ko, may kapatid, ang nagsabi kanina, sinabi ni kapatid na Neville na, ang Diyos, hindi isinasaalang-alang ang ating kawalan ng kaayusan sa gitna natin, ang maling inaasal natin sa kanyang paningin, na ang tagakita na nagpunta para matyaga ng Israel, at haya't nakita ito ng natural na mata, at kung gaano ito kagulo, at kung papaanong mali ang ginagawa nila at dapat silang sumpain. Pero ang nabigong makita ng obispo ay yaong batong hinampas na at yaong ahas na tanso, kita nyo, na nagbabayad sala. Kaya kita nyo, Noong tumanaw si Balaam sa Israel, nakakita siya ng dahilan para sumpain sila. Kita nyo? Pero nung tumingin ang Diyos sa kanila, nakita niya ang bayad sala. Sabi niya, ikaw ay gaya ng malakas na toro. Amen. Sinong maglalagay ng anuman sa iyong daan? Ganun na lamang kabanal. Ganun na lamang katuwid ang iyong mga tolda. Sa ganung paraan sila nakita ng Diyos, kita nyo? Hindi sa paraan ng pagkakita sa kanila ng tao, hindi sa paraan na pagkakita sa kanila ng mga bantog na dignitaryo, kundi sa paraan na nakita niya sila. At Diyos, itulot mo pong ganoon na maging bahagi ko. Itulot mong yun na maging bahagi ko, dahil wala akong anuman sa aking sarili na maaari kong angkinin. Wala akong sukat maihahandog mula sa aking mga bisig. Sa iyong krus lamang ako nakakapit na nanalig. Kita nyo? Yan lang ang meron tayo. Bueno, gabi po ito ng pagtitipon para sa pananalangin. O hindi po pala gabi ng pagtitipon para sa panalangin, kundi ito'y parang isang ebanghelikong grupo rito. Gusto nating ilagay ang salita. At marahil, nais kong mangusap sa inyo ngayong gabi sa loob ng ilang minuto. Marami sa inyo na ibig buklatin ng kasulatan. Bueno, naku, alam nyo, ang kakatuwang bagay, nabuklat ko ito ngayon ng eksakto mismo sa teksto na babasahin ko. Siya nga po, kakatuwa, dito po yan sa unang mga taga-Korinto, sa 11 kabanata, at may ilang mga tala akong isinulat dito, saan man dito, na iniisip ko, kung mahanap ko lang ito ngayon. Sa unang mga taga-Korinto, sa 11 kabanata, heto po, dito mismo, siya nga po. Ngayon, bago tayo dumako sa salita, dumulog tayo sa may akda, kita nyo, na siyang salita. Upang humingi tayo ng awa at ng kanyang mga pagpapala habang pinag-aaralan natin siya na siyang salita, tayo manalangin. O Panginoong Diyos, puno ng biyaya at awa, sa siyang handa sa lahat ng kapanahunan, matapos magkasala ng tao at tinilagay ang malalim na agwat sa pagitan niya at iyo, isang agwat na hindi niya matatawid ng mag-isa. Ang tao ay ganap na lubos na napahamak na walang daan pabalik. Subalit ang Diyos ng puno ng lahat ng biyaya ay nakahandang kumuha ng isang kahalili sa lugar nito.
at ipanumbalik ang tao. Iyon ang nagpapaligaya sa mga puso ng lahat ng nakakikilala sa iyo, Panginoon, kung papaanong sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya ay kumuha ka ng isang kahalili. At bilang katatapos lang naming ipahayag ito, Panginoon, sa kahaliling yun kami umaasa ngayong gabi, sa isa na yaon na namatay sa halip na kaming mga makasalanan, iyong matuwid na siyang kumuha ng aming mga kalikuan, sa Kanya kami nagtitiwala. Ngayon ay taimtim kaming lumalapit sa Kanyang salita, na nakayuko ang mga puso't mga ulo sa pagpipitagan at sa paggalang at sa pagpapasalamat, at umihiling na magpadala ka po sa amin ngayong gabi ng biyaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at ipagkakaloob sa amin ang tinapay ng buhay na kailangan namin para tumustos sa amin. Alam mo po mismo ang kailangan namin, at alam namin na ipinangako mo na kung kami hihingi ay matatanggap namin. Aalalahanin po namin ngayong gabi, Panginoon, ang lahat ng mga batid naming may sakit at nangangailangan, na may pagkaloob sa kanila ang biyaya ng Diyos ng sagana. At Ama, itinadalangin po namin ang mga nagsitalikod na sa darating na bakasyong ito ay magpaalala sa kanilang puso na mula sa dati nilang kinilalagyan at nahulog sa labas ng iyong pakikisama. Diyos, itinadalangin namin na magbalik sila. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Bumalik sa kongregasyon, sa kapulungan ng panganay. Magbalik sa kung saan may biyaya at awa, at pag-ibig at kabaitan, at kagalingan ng aming mga kaluluwa, aming mga isipan, at aming mga katawan. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Pagpalain mo ang salita sa gabing ito. Palakasin mo kaming lahat, at ipagkaloob mo sa amin ang iyong mga pagpapala, dahil hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa loob lamang ng ilang saglit, ibig kong tawagin ang inyong pansin sa unang mga taga-Korinto, sa 11 kabanata, 23, 24, at 25 talata. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang sila'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, kunin ninyo at kanin. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Kung bibigyan ko ito ng isa lamang maikling teksto na gusto kong ipamagat, ito ay pag-alaala sa Panginoon. Mistulangang para ito sa gabi o isang mensahe na dapat sana'y ipinangaral noong nakarang linggo sa hapunan ng Panginoon. Pero gusto kong talakayin ito sa medyo ibang anggulo sa loob ng ilang minuto. Habang tinitipon natin ang ating mga pag-iisip ng sama-sama, at nasa pagsamba sa Panginoon. Maaari nga tayo, siyempre pa, magsimula sa hapag ng Panginoon, dahil isang magandang lugar yun kung saan tayong lahat ay umaalala. Inaalala ang Diyos sa kanyang hapag, na talagang tumutukoy ang teksto roon. Pero yun nga'y sinabi ni Pablo na ating kunin ang saro at tinumin ang dugo at kanin ng tinapay na kosher sa pag-alaala para alalahanin ang ginawa niya para sa atin. At habang ginagawa niya ito, ayaw niya itong maging ordinaryo lang na pang-araw-araw na bagay. Gusto niyong dumulog talaga na inaalala ang Panginoon. Kita niyo? Alalahanin niyo
na ang kanyang biyaya at ang kanyang habag, at tanging yun lang ang nagbibigay sa inyo ng natatanging pag-asa na mayroon kayo. Kahit ano pa man ang gawin nyo, walang anumang bagay kahit saan ang maaaring pumantay ano't anuman sa ginawa ni Kristo para sa inyo. Nagkaroon ako ng isang malungkot na karanasan ngayong linggo, at gayunman ay isang malwalhati ang matatawag ko rito. Inilibing ko ang isang kapatid na minsang naupo ritong kasama natin, at alam ng marami sa inyo ang okasyon. Yun ang ating mabait na kapatid na Rogers, si Busty Rogers, at tinatawag natin siyang Everett, at sina kapatid na Bankswood dito at kapatid na Sotman. Magkakasama kaming nagpunta sa libing. I took a ride in the snow out to the old place where I had At bumiyahe ako sa niebe doon sa dating lugar kung saan ko siya unang inilubog. Mga 20 taon na ang nakalipas. Noong panahon na yun, nung ilubog ko siya, yun ay sa maputik na putik sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Habang dumadaan kami sa lumang pamilyar na tulay doon sa Tottenford, kausap ko ang mga kapatid at sabi ko, isang araw, noong nagdaos ng gawain ng isang ministro ng denominasyon sa isang malaking tolda roon, ang sabi niya, yung munting mali-mali na yon sa simbahan ng Baptist na nagbabautismo sa mga tao sa pangalan ni Yesus Kristo, sabi niya, kung may sino man na nabautismuhan sa ganong paraan, ay hindi mismo tatanggapin sa ilalim ng tolda ko. At mangyaring noong oras na yon, ay may ilang nakaupo roon na nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus, at yon sina kapatid na George Wright at ang pamilya niya. Sila nga'y ang tanging magagawa nila'y ang hindi na bumalik pa. Kaya noong araw na yon sa tabi ng ilog, umalis na lang siya sa pagtitipon nito, nagpunta para mistulabang magmasid, at nakatayo ang kongregasyon niya roon. At dumating ako roon sa lugar, at paulan-ulan noon sa itaas ng mga burol doon, at tinanod ang mapuputik na bukid, at pinaging maputik ng maliliit nitong sangasangang ilog ang Blue River. Lumusong ako sa tubig na halos kasing lalim ng bewang, at ako, ang isa sa mga katiwala o mga diakono pala, ang nagbigay sa akin ng Biblia, at binasa ko kung saan sinabi ni Pedro noong araw ng Pentecostes, magsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Iyon ang araw na nakaratay roon si George Carter na nagsisikap na maitaas niya ang kanyang mga kamay. Tumitimbang lamang ng mga humigit kumulang 60 libra, naratay ng 9 na taon at 8 buwan sa higaan nang hindi gumagalaw. At ang mga kamag-anakan niya, ang iglesia na kinabibilangan niya, sila'y nagsabi, kung may sino man daw na magpupunta sa pagtitipon ko, ay titiwalag sila sa kanilang pakikisama sa iglesia. At ganun nga na, noong gabi ring yun, ay agad siyang gumaling. At pagkatapos, ay gusto niyang mabautismuhan kagaya nung dalagitang Neil na naroon, na nakakita ako ng isang pangitain. At alam niya na yung kwento, bumaluktot ang mga kamay at mga paa niya, at pumasok sa pangitain, at sa kapangyarihan ng Espiritu, pinatungan siya ng mga kamay, hayon nga siya't gumaling. At mangyaring, pareho ang kinabibilangan niya. Bueno, isa yung iglesia ng Methodist, ang ministro ng Methodist, si kapatid na Smith, ay ang nakatayo sa pampang kasama ng kanyang kongregasyon. At nagsimula akong magbautismo sa Biblia ng Kristiyanong bautismo. At mga noong oras na yon, nakapagbautismo ako ng 5 o 6 na katao, nang bigla na lang naputol yung pilat hilera doon sa burol. Heto't dumarating mismo ang grupo ng Methodist na yon na nakadamit ng magagarang damit nila para magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus. At isa-isa, mga binibini na suot-suot ang magaganda nilang sutla at mga pangtag-araw na kasuotan, lumusong mismo sa putik na yon na binubura ng luha ang kanilang mukha at nabubura ang lipstick papunta roon para aminin ang pagkakasala at para magpabautismo. At kasama ng grupong yun, isang matipunot, malapad ang balikat na parang nakagupit GI, malapad ang mukha, matikas na lalaki. Lumapit doon na suot ang kanyang magarang asul na lanang terno. Sabi niya, ako rin,
ay nakapagpasya na. Yun si Busty Rogers na walang nagsabi sa kanya ng kahit ano. Inilubog ko siya roon sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo sa kanyang pagpapahayag. At noong nakaraang linggo, ay inilubog ko siya sa ilalim ng lupa sa Milltown at nangusap ako sa pangangaral ng ang kasakdalan ng pagkabuhay na maguli. Naging isang misyonero ako at nakakita na ng iba't ibang Diyos-Diyosan at ng mga pilosopo at ganun nga ang matatawag sa lahat ng yun na nasa labas ng Kristyanismo, isa lamang filosofiya na naniniwala lang sila sa ganito, ganoon o iba pa. Pero, ang dakilang lumikha na siyang lumalang sa isang nilikha, tiyak na may isang lumikha kung may nilikha. Kung mayroong nilikha, ginawa ito ng isang lumikha at sumasalamin ng anumang gawa ng tao sa kanyang sarili. Kung magaling siyang karpentero, mahusay ang gawa niya. Nagtatayo siya, at kung isa naman siyang mahusay na mekaniko, mahusay ang gawa niya. Sumasalamin lang sa iyo ang gawa mo, at ang nilikha ng Diyos ay sumasalamin sa Diyos. At ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa isang layunin, at ang lahat ng gumaganap sa layunin ng Diyos kapag ito'y namatay, meron itong pagkabuhay na maguli. Magbanggit kayo sa akin ng isang bagay, at maraming bagay ang mababanggit ko, gaya ng mga bulaklak at mga punong kahoy. At kung papaanong sumisikat ang araw sa umaga, ay isang munting sanggol na isinilang. Mahina pa ito, ang mga sinag nito. Bandang alas 10, isa na itong kabataan, at sa alas 12, sumisikat na siya sa kanyang kalakasan, sa kariktan ng babae o lalaki. At bandang alas 2 ng hapon, ito'y nagiging kagaya ko na. At pagkatapos bandang alas 5 ng hapon, nagiging parang lolo na ito. Papalubog na siya. At sa huli, lumamig na ang mga sinag niya sa lupa at mamamatay na siya. Yun na ba ang wakas ng araw? Naganap niya ang layunin ng Diyos. Pinatubo niya ang buhay ng mga halaman habang tumatawid siya sa ibabaw ng lupa. Ang lahat ng mga halaman na namatay noong nakarang taon ay binuhay niya. Yun na ba ang katapusan niya kapag ginanap niya ang layunin ng Diyos? Kaya't muli siyang sisikat kinaumagahan na may isang bagong buhay. Ganon din ang bawat punong kahoy, lahat ng iba pa. Lahat, buwan, mga bituin, solar system, lahat ay may mga pangako. At kapag ginanap ng isang tao ang layunin ng Diyos, may pagkabuhay na maguli na kasing tiyak ng anumang bagay. Ang tanging kailangan nitong gawin ay hinihintay na lang ng Diyos ang oras, katulad niya ngayon. Katatapos lang mahulog ng malalaking dahon sa mga punong kahoy o malaglag pala, kung saan ang pula, luntian, asul, kulay kape, lahat ng iba't ibang kulay sa kalaparan ng malawak na dibdib ng lupa, kung saan ang kalikasan ng Diyos ay nakahinlay na patay sa ilalim nito. Siya nga't itinanim lamang ng Diyos ang kanyang pumpon ng mga bulaklak, pero alam niyang kapag itinanim niya ang pumpon ng mga bulaklak, mayroong pagkabuhay na maguli sa tagsibol. Kinakailangan lang ng mundo na umikot sa tinatahak na landas nito hanggang sa makabalik itong muli ng tama kasama ang araw at babangon ito sa paglilibing ng mga bulaklak. Huwag niyo kailanman sasabihin, ito na ang katapusan. Kung papaanong ang mga dahon, kulay kape doon sa puno, ay hindi nagsasabing katapusan na. Ang tanging kailangan nitong gawin ay hintayin ng pag-inog ng panahon ng Diyos na dumaan hanggang sa panahon ng pagdating ng anak ng Diyos. At ang bawat buhay na nilalang na namatay kailanman kay Kristo ay magsisibangong maguli sa kanyang presensya na inaalala siya. Pagdating ko sa dulo ng aking landas, gusto kong mamatay sa kanyang presensya na inaalala siya, na siya ay nasa pagkabuhay na maguli at buhay. Siya yun. Pagkatapos sa pagdako natin sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng Panginoon, gaya ng naipaliwanag ko na dati rito, ay hindi naniniwala tayong ang tinatawag nating ang komunyon ay ang pagkain ng tinapay. Nailalagay natin nailalagay natin ang tamang bagay sa maling lugar. Hindi yung tinapay ang mahalaga. Hindi yung alak ang mahalaga. Na yung kosher na tinapay at yung alak. Pero mangyari nga na ang ibig sabihin ng komunyon ay makipag-usap. At sa pakikipag-usap sa Kanya, ay inaalala siya. Sa tingin ko'y ito ang pinakamapagpalang oras ng mga gawain.
Kita nyo, ang bawat oras ng buhay natin ay dapat na maging isang komunyon. Ang pakikipagkomunyon sa Panginoon ay tulad sa isang oasis sa kalagitnaan ng disyerto. Mistula itong bukal sa ilalim ng lawa na kung saan ang manlalakbay na mapapadaan ay humihintot, umiinom sa tubig hanggang sa mapawi ang kanyang uhaw. Ganon ang pag-alaala sa Panginoon. Ang pagdulog sa kaayusan ng kanyang hapag, kung saan ang dumarang manlalakbay na tumitigil pansumandali rito sa lupa kasama natin na magkakasama, na maaari tayong dumako sa kanyang hapag at doon ay uminom ng kanyang mga pagpapalat ng kanyang biyaya at ng kanyang salita. Sa pakikisama sa palibot ng kanyang salita, hanggang sa ang ating mga uhaw na kaluluwa'y masiyahan. At kapag nilisan na natin ang lugar ng pagsamba na masiglat na siyahan, susuong para muling harapin ang mga problema sa disyerto, ang mga problema sa disyerto ng buhay. Oo, isang oasis sa disyerto na pinananariwa ang ating mga sarili. Pinagiging maayos sa mga sarili natin kapag tayo'y nauuhaw. Ganon dapat sa bawat mananamba. Ito'y nasa bawat tunay na mananamba na nasasabik silang magsama-sama. There's something about the fellowship. May kung ano sa pakikisama na makalangit. Itinatag ito ng Diyos. At ito'y banal, sagrado, at ang mga matutuwid ay nauuhaw para rito. Gaya ng sinabi ni David, na ang kanyang kaluluwa'y nauuhaw sa Diyos na gaya ng usa sa tubig ng batis. Ang maliit na sugatang usa na kinagatan ang tagiliran nito ng mga aso at ito'y nakawala sa kagat nito at nakatayo ito, humihingal at alisto, kung saan umaamoy gamit ang pandaman na ibinigay ng Diyos dito, kaya't kaya niyang amuyin ang tubig milya-milya man ang layo. At tinaangat nito ang maliit nitong ulo sa ere habang nauubos ang kanyang buhay dahil sa pagdurugo. Alam nito na kung makakapunta lang siya sa bukal na yon, ay maaari siyang mabuhay. Wala nang makakahabol sa kanya sa pagkakataon na yan. Makarating lang siya sa tubig, malilin lang niya ang bawat asong may papahabol mo sa kanya. Dahil patid niya na kanya nang natagpuan ang mapagkukunan ng buhay. At kapag nakarating ang iglesia sa dakong iyon, kung saan si Kristo ay napakahalaga sa atin na nasasabik tayong makapunta sa kanyang presensya at makasama ang isa't isa, ito'y isang mapagkukunan ng buhay. Wala ng dyablo kailanman ang makakaabot sa iyo. Maging ang kamatayan mismo ay natalo na roon. Oh, napakadakilang pag-asa. Napakadakilang dako. Papanariwain natin ang ating sarili. At sa paggawa nito, inaalala si Kristo na siyang nagbunsod na maging posible ito para sa atin. Siya yaong may gawa ng mga bagay na ito para sa atin. Dapat natin siyang alalahanin. Dahil tandaan nyo, minsan tayong mga dayuhan at walang Diyos, mga hentil, tangay-tangay na may mga Diyos-Diyos ang pipi. Pero alalahanin nyo, hindi namatay si Kristo para sa mga Hudyo, pagkus para sa bawat nilalang sa nahulog na lahi ni Adan, haya't namatay si Kristo. Habang inaalala natin siya sa kanyang tagsibol ng komunyon, dapat nitong ipaalala sa atin ang panahon na gaya nung nasa kanilang paglalakbay ang Israel. At naglalakbay sila noon. Bagaman nasa mismong pagganap ng tungkulin, sila'y nasa kanilang daan mula Ehipto papunta sa pagliligtas sa kanila tungo sa lupang pangako. At sa mismong paggawa nila ng tungkulin, ay naubusan sila ng tubig. At talagang tuyo ang bawat matanaw nila na dako, sa paanan ng bawat burol, kung saan dapat sana'y may mga bukal ay wala. At halos mga matay sila sa disyerto. At pagkatapos, ay may lumitaw na bato. Kaya't hinampas ni Moises ang batong ito.
at mula rito'y lumabas ang saganang tubig. Bawat lalaking uhaw, bawat babaeng uhaw, bata o maging bawat uhaw na hayop ay maaaring uminom ng saganang tubig. Gaya ng Juan 3:16, ang ginintuang teksto ng Biblia ay sinabi, dahil gayon na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya, nakikipag-usap, umaalala sa kanya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inaalalang si Kristo ang ating batong hinampas para iligtas ang isang mundong naghihingalo, isang naghihingalong hentil, isang naghihingalong Hudyo, isang naghihingalong mundo. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay ng sagana upang ang lahat ng nagugutom at nauuhaw, sabi ng propeta, narito, magsiparito kayo sa bukal, magsibili kayo sa akin ng gatas at pulot ng walang bayad, magsilapit kayo, dahil ito ang komunyon. Pumarito kayo bilang pag-alaala sa Panginoon. Naiisip ko ang pag-alaala sa Panginoon muli sa isang lugar ng pagpapanariwa, sa balon na tinatawag na Be'er Lahai-Roi, na ang ibig sabihin sa wikang Hebreo, ang balon niya na nabubuhay at nakakakita sa akin. Si Hagar, hindi naunawaan, bagamat siya'y nasa pagganap ng tungkulin, hindi naunawaan, hinusgahan ng mali at pinalayas na walang lugar na mapupuntahan. Kasama ang isang naghihingalong anak, naubos na ang tubig sa bote, at ang munting batay umiiyak, at tanging ang puso ng isang ina ang nakababatid kung anong bigat na marinig ang pag-iyak na yon para sa tubig, habang namamagana ang maliit niyang dila at nanunuyo na ang kanyang mga labi, at ang anak nito'y pahina na ng pahina bawat minuto. Pinalayas, nasa mismong pagganap ng tungkulin, walang lugar na mapupuntahan. Matagal na rin siyang walang mainom mismo, hanggang sa mapiganan niya ang huling patak sa munti nitong nanunuyong mga labi. At pagkatapos ay nasaid na ang bote, at inilapag niya ito at patuloy na lumakad. At sumisigaw ang munting bata para sa tubig, at nanghina ito ng nanghina, ang nag-iisa niyang anak. Di may kakatuwang ang inosente niyang puso'y humibig, "O Diyos, ano pong nagawa ko? Ano pong nagawa ko?" At hindi niya kayang makita ang bata na mamamatay na lang sa mga bisig niya, kaya inihiga niya ito sa ilalim ng palumpong. At nagtungo siya sa di kalayuan, marahil 100 yarda o higit pa, at nakakita ng maliit na puno. At lumuhod siya at nagsimula siyang umiyak doon, dahil sa isip-isip niya, bakit? Kung ginawa niya ang tama, bakit darating ang bagay na ito sa kanya? Madalas naiisip natin yun sa makaramdaman at pagdurusa natin, kita niyo. Pero marahil, nangyari itong lahat para ipakita ang biyaya at awa. At habang iniisip niya yon, narinig niya ang mahihinang hibik hanggang sa tuluyan na itong nawala para sa tubig. Narinig niya ang isang tinig na nagsalita, "Bakit ka umiyak? Anong iniiyakan mo?" At tumingala siya, at nakita niya yung balon na bumubulubok. Isang bukal nga ng pagpapanariwa. Be'er Lahai-Roi. Baka mali ang pagkakabigkas ko. B-E-E-R-L-A-H-A-I-R-O-I. Nang ibig sabihin, ang balon niya na nabubuhay at nakakakita sa akin, siya na hindi maaring mamatay. Melchizedek, El Shaddai, siya na nabubuhay at nakakakita sa akin, nalalaman ang aking mga pangangailangan. Kanyang naalala ako. At doon ay naalala niya ako kung paanong naalala ko siya. At alam ko na siya'y nabubuhay at pinasibol niya rito sa disyerto ang balong ito. At may lalapat natin yan sa isang oras na mensahe ngayon din. Ukol sa araw na ito ngayon, kung saan ang disyerto ng mga iglesia, ng mga denominasyon, at ang mga ngaral ng panlipunan na ebanghelyo,
At ang mga kalakaran ng mundo ay gumagapang napapasok at naging denominasyon at nagkahati-hati na. At pagkatapos, ang isipin na narong muli ngayong gabi, ang bukal niya na nabubuhay at nakakakita sa akin. Yun dapat ang halaga ng pag-aalaala kay Kristo para sa mananamba. Oo, hindi siya naunawaan at pinalayas. Sabi ni Jesus, noong narito pa siya sa lupa, ako ang buhay na mga tubig. Ako ang tubig ng buhay. Gusto kong humango ng isa pang munting kaisipan dito na pumasok sa isipan ko. Noong nililitis si Jesus, at para sa walang ibang kadahilanan, kundi pangungutya, ni ipinadala siya mula kay Pilato papunta kay Herodes. Ngayon, hindi naman kinailangang gawin yon ni Pilato. At alam nyo, gayong sinubukan niyang hugasan ang kanyang mga kamay rito. Pero sa sandaling nasa mga kamay mo na, siya nga't kailangan mo magpasya. Hindi mo maaaring itulak ito sa iba pang tao. Nakasalalay ito sa sarili mo bilang isang individual. Pero siya'y pinadala kay Herodes para gawing katatawanan dahil kilala ang pangalan niya sa pagiging isang manggagawa ng himala at kung ano pa, at isa siyang itinakwil mula sa iglesia. Kaya si Pilato mismo, naisip niyang kanyang ipadala na lamang siya kay Herodes at baka medyo maitutuwid nito ang dating samaan nila ng loob sa isa't isa. At kaya naman, dinala si Jesus sa mga lansangan at doon sa mga lugar hanggang sa iharap siya sa mas mataas na hukuman kay Herodes. And Herod was presented with his only At noong makatagpo niya si Herodes, at iniharap kay Herodes ang nag-iisa niyang pagkakataon, talagang napakahangal ng taong yun. Kung nalaman lang sana ni Herodes nang nakatayo sa harapan niya, ay ang katuparan ng bawat propeta ng mga Hebreo. Ang kinasasabikan, ang kinauhawan ng mundo ay nakatayo sa harap niya. Ang katuparan ng sinalita kailanman ng bawat pantas at propeta. Pagkakataon na niya sana yun na mapunuan ng biyaya at awa ang kanyang makasalanang puso. Napakahangal niyang tao. At ganun pa man, hindi siya kasing hangal ng isang tao ngayon na iniharap sa ganun din dahil nagkaroon nga tayo ng 2,000 taon ng kanyang turo at ng kanyang awa. Pero napakalaking kahangalan ng nagawa ni Herodes nung tumayo siya sa harap niya at hindi man lang humingi sa kanya ng biyaya at awa, hindi man lang humingi para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Hindi niya napagkilala na nakatayo. Hindi sa tingin ko napagtanto nung lalaking yun na nakatayo sa harap niya ay ganong tao. Sigit patimuin muna natin yan pansumandali. Dahil yung taong yun ay walang ganong kabangong pangalan na may mataas na katayuan sa lipunan ng iba't ibang organisasyon at mga samahan. At kung ano-ano pa nakaugnay siya, wala siyang ganong pangalan. Pero meron nga siya sa gitna ng mga taong nakakaalam sa Biblia at nakakaalam sa pangako. At mas tapatin ko na, sila ng mga paunang itinalaga na sa buhay na walang hanggan. Nakilala nila ito ng sandaling tumayo siya roon. Pero hindi ito napagkilala ni Herodes. Wala siyang kamalay-malay rito. Napakalungkot ngayon. At ang lahat ng sinalita ng mga propeta sa loob ng 4,000 taon, ang katuparan ng pagsusumamo ng mundo ay tumayo sa harap niya. Doon sa kanyang harapan tumayo ang buong katuparan. At gaya ng sasabihin ko ito muli, isipin natin na isa siyang hangal na tao.
dahil nagpasa siya ng isang hangal na pagpapasya. For you notice he never asked him for mercy. Dahil napansin niyo na hindi siya humingi sa kanya ng awa. Humiling siya sa kanya na maaliw siya. Nabalitaan kung ikaw raw ay isang manggagawa ng himala. He asked for entertainment. Humiling siya na maaliw sa halip na kahabagan. That's what the Ganoon ang sanlibutan ngayon. Ipinapahayag uli ang mismong pasya ni Herodes. Kapag nakita nila ang Kristo na gumagawa ng mga himala, na gumagawa ng parehong bagay ngayon na ginawa niya noon, at ang tangi hinihingi nila, patingin nga na gawin mo ang ganito at ganito. Sinasabi niyo na hindi magandang dako ang katatayuan ni Herodes. Abay, ang tao sa panahong ito ay magkakaroon ng mas masahol na dako na katatayuan. Nagkaroon si Herodes ng 4,000 taon na karanasan sa mga propeta at mga pantas. Meron naman tayong 6,000 na may higit na mahusay na turo kaysa meron sila noon. Tunay, kahindik-hindik na bagay ang nagawa nito. Ganon din nito sa panahong ito. Parehong-pareho. What was the matter? Anong nangyari? Hindi ito pinag-isipan ng seryoso ni Herodes. Hindi siya kailanman huminto para sa alang-alang man lang. At ganon din ito sa mga tao ngayon. Nakikita nila ang kahangahangang bagay na ito. Namamangha sila rito. Pero hindi sila humihinto ng matagal-tagal man lang. Mas sinusubukan nilang makinig sa isang rabay o kung sinong teologo na ipinapaliwanag itong lahat palayo. At ganun pa man, kung papaano mismo, kapag naiisip ko ang Jeffersonville, makailang ulit kung ninais na limliman kayo, gaya ng isang inahing manok sa kanyang mga sisiw. Pero ayaw nyo. Makailang ulit kung ninais na tipunin kayo. Makailang ulit kung ninais na gawin ito na dakong hardin kung saan ang lahat ng mga bansa sana'y dadayo. Pero ayaw nyo. Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, nakita nyo na kung anong kailangang alalahanin ni Herodes noong araw na yon. Ang malaking pagkakataon niya ay tinanggihan niya. At sa ibayo roon sa dako ng mga nangapahamak ngayong gabi, naalala niya kung anong ginawa niya noon tungkol dito. Masyado nang huli ngayon. Huwag niyong hahayaan na maging ganoon sa atin. Ito na ang oras na dinalaw tayo. Alalahanin natin si Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Mga Hebreo 13:8. Huwag niyo nang hintayin pa hanggang sa mapunta ka sa kung saan ibayo roon sa mga isinumpa, sa dimensyong yun, kung saan hindi ka na makakapunta sa presensya ng Diyos. At tapos na ang oras mo sa lupa, na sa kakilakilabot na bangungot, ay maalala mo na nagkaroon ka ng pagkakataon at tinanggihan mo ito. Ibunsod niyo na bigyang pansin ito ng mga kabataan. Bigyang pansin ng lahat ito. Hindi kailanman seryosong pinag-isipan nito ni Herodes. Sa nag-iisa niyang pagkakataon, humiling lang siya na maaliw at umaasa siya na gagawa si Jesus ng kung anong uri ng salamangka, uhugot ng kuneho mula sa sombrero o alam niyo na, o kung anong bagay. Inisip nito na marahil siya, sa madaling sabi, itinuring niya ito na parang isang salamangkero. Nabalitaan namin na kaya mong gumawa ng mga pakitang gilas. Ipakita mo ngayon sa akin ang pakitang gilas mo. At masabi ko nawa ito ng may pagpipitagan. Pero ilang beses nga na may mga naturingang ministro ng panahong ito ang nagsabi, kung may Espiritu Santo, kung naniniwala kang ang Espiritu Santo ay katulad pa rin noong una, patingin nga't kunin mo si matandang ganito at ganito rito, o ito, o ang lalaking ito rito, ang babaeng ito rito, kukunin ko sila. Patingin nga na ipamalas mo ito. Napagtatanto kaya nila yun ang parehong Espiritu. Hindi nila naiisip yun, na nagsabi kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, kunin mo't gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa amin kung sinong humampas sa iyo sa ulo. Kung ikaw nga'y isang propeta, sabihin mo sa amin kung sinong humampas sa iyo. Matapos natalokbungan ng basahan ng kanyang mukha, hinampas siya sa ulo. At pagkatapos ay pinagpasapasahan ng pamalo, sabihin mo sa amin kung isa kang ngang propeta. Sabihin mo sa amin kung sinong humampas sa iyo kung ganoon. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Tapat kami sa aming mga puso
Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus at paniniwalaan naming ikaw ang anak ng Diyos. Naiisip ko kung maraming tao kaya sa panahong ito, kapwa lalaki, babae, bata at matanda, ang hindi kaya't nakatayo sa parehong katayuan mismo. And you're going to remember someday that you were in His presence. At maalala niyo balang araw At His na nasa fountain. presensya niya kayo sa kanyang bukal. At ang ginusto'y makakita ng isang pakitang gilas o ginustong makakita ng isang salamangka o kung anong iba pa. Mapapaniwala ako dito kung ganoon. Patayuin mo ang mga balahibo ko sa likod at hayaang gawin ko yung ganito o ganoon. Tapos paniniwalaan ko ito. Some sensation. Kita niyo kung anong sensasyon na malino na idolatria. Let me Hayaan yung aking, alam nyo, sinabi ni Jesus sa isang kaso, nagtanong siya ng isang katanungan. Gusto kong itanong ito sa iglesia ngayong gabi. Jesus said, why? Sabi ni Jesus, Why? bakit? Why do you Bakit? call me your Lord? Bakit nyo ako tinatawag na inyong And do Panginoon not the things that at I hindi nyo command naman you to do? ginagawa ang mga bagay na inuutos ko sa inyong gawin? Why could Bakit you nyo call ako me natatawag Lord na and Panginoon keep not my word? at hindi tinutupad ang aking Why salita? can you call me Lord Bakit and nyo ako deny the natatawag things na that I Panginoon commanded you to at preach and tinatanggihan teach? ang mga bagay na iniutos ko sa inyo na ipangaral at ituro? What is it? What Ano does ito? it? It's Anong may because gawa that nito? some denominational Ito'y dahil tradition may ilang makadenominasyong tradisyon na nakahambalang sa pagitan nila at ng salita. At ang anumang nasa pagitan nyo at ng Diyos ay isang Diyos-Diyosan. Kinukuha nito ang lugar ng Diyos. Bakit kayo tumatawag ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon ay pagmimiyari. Lord Pag-aari ng owns the Panginoon property. ang ari-arian. And if God owns me, if I At kung am His, pag-aari ako ng Diyos, kung ako ay Kanya, and He turned me at around ibinaling niya one ako day, isang araw I was on the wrong noong road, nasa maling daan ako, and called me for a purpose, at tinawag ako para sa isang layunin. what am I Anong to gagawin do ko but kundi to tuparin fulfill ang His kanyang desire? nais? Kagaya ng ginawa ni Pablo, How can papaano I do ako anything gagawa else ng anumang iba pang bagay than to keep His maliban word? sa tuparin ng kanyang salita? What do you call me, Lord? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? I will Gusto call kong another banggitin fellow ang isa pang tao rito. here. See about Tingnan him. niyo ang tungkol sa kanya. What Paano about nga si Judas? What do Anong you kailangan have to niyang remember? maalala ukol kay Jesus? We're talking about Pinag-uusapan remembering the law. natin ang tungkol sa pag-alaala sa Judas Panginoon. tonight, Si Judas sa gabing and ito, At At oh, oh, hanggang sa maglaho na we'll siya, have to remember ay that kinakailangang he sold maalala na ibinenta niya ang his kanyang birthright. pagkapanganay. He sold Jesus for personal gain. Ibinenta niya si Jesus para sa pansariling kapakinabangan. He ridiculed Jesus. Tinutuya natin si Judas. We say he was a filthy, Sinasabi natin isa'y karumaldumal, masamang lalaki. Hindi siya angkop sa anumang lugar o anumang lipunan. he isn't fit Hindi for siya angkop heaven. para sa langit. Why? He sold his Bakit? Lord Ibinenta niya ang kanyang Panginoon. to even Pagkatapos to be niyang a- magkaroon ng a pagkakataon disciple. na maging isang alagad, na maging isang apostol, ang pinakamataas na pagkatawag sa Biblia, Higher than mas the mataas kaysa sa isang He propeta. had the opportunity Nagkaroon siya to ng be pagkakataon an na maging apostle isang and apostol sold at that ibinenta ang right for karapatan na yon personal para sa gain. pansariling kapakinabangan. And now, At ngayon, he has to kailangan niyang remember. maalala yon. That's how Ganun he niya remembered maalala Jesus. si Jesus, Personal sariling gain. kapakinabangan. I wonder how many of At them tonight, ilan pa kaya sa kanila ngayong gabi yet, ang nakatayo mismo sa pulpito? yet wear Nagsusuot the pa rin ng robe of balabal the na mga awit sa simbahan. Set in the Nauupo seat sa of the upuan ng diakono o nanunungkulan na ingat yaman, katiwala o ano pa man ito. His position in church or the minister at the pulpit and still selling his opportunity May tungkulin sa simbahan o ministro sa pulpito for personal at ibinebenta praise. pa rin ang pagkakataon niya para sa sariling kapurihan. Dr. Bishop so-and-so. Doktor Obispo ganito at Personal ganoon praise. para sa pansariling Personal kapurihan, gain. pansariling kapakinabangan. Sabi sa akin ng isang lalaki minsan, naniniwala akong yan ang katotohanan. Pero kung ipangangaral ko yan, mamamalimos ako roon sa lansangan. Do you remember the rich man in Lazarus? Naaalala niyo pa ba yung mayamang lalaki at si Lazaro? And their eternal Kung stage ano ang kanilang stood hulit walang hanggang yugto na kinatayuan. up. The one was a beggar and the other was a rich man. Bagamat ang isa ay isang pulubi at ang isa naman ay isang mayamang tao. Pero nabago ang sitwasyon isang araw
at naalaala nilang pareho. Ganon din naman, sumisigaw ang mga tao ngayong gabi tungkol sa ibinenta ni Judas si Jesus para sa pansariling kapakinabangan. At napakadami ang ganon din ang ginagawa ngayon. Ibinebenta siya para sa pansariling kapakinabangan. Maaalala rin ng saserdote noong mga araw na yun na ibinenta nila ang kanilang pagkakataon sa kanya. Ang kanilang pagkakataon na maging tagapaglingkod niya. To become his disciple. To become a convert. Na maging kanyang alagad. They Na maging isang naakay sa kanya. green. Ibinenta nila ito para sa lungting lason na inggit. Inggit na inggit sila sa kanyang turot aral. Aba, noong 12 taong gulang pa lang siya, kaya na niya silang hamunin sa anumang paraan. At hindi pa rin nakilala na ang Mesiyas yun. Hindi nila kaya ang mga bagay na ginagawa niya. At natatakot sila na mawawala ang kanilang karangalan sa harap ng mga mas nakatataas at nakakataas na mga tao. At ibinenta tuloy nila ang kanilang pagkakataon. At sila rin ay may sala kagaya ni Herodes. At ganon din ang miyembro ng simbahan ngayon. Kung nananalig sila sa kanilang mga denominasyon at iba pa, noong mga araw na yon, at natakot na mawalan ng kanilang karangalan, paaalisin sila sa mga sinagoga. Ano nga yun? Yun nga'y idolotriya. Sumasamba sa idolotriyang kredo o isang idolotriyang pansimbahang relihiyon. Sa halip na tanggapin ng buhay na salita na nahayag sa harap nila at nakita nila ang salita ng Diyos. Sinabi ng Biblia, nakita natin siya at nahawakan siya. Nahawakan ng mga kamay ng mga tao noon ang literal na buhay na nahayag na salita ng buhay na Diyos. At pinabayaang pumagitan ang mga tradisyon at mga kredo sa kanila. Paghuhugas ng mga palayok at kawa, napakaruming bagay ang nasa pagitan nila at ng buhay na Diyos. Oh, ano ito? Hindi makatarungan ng kanilang paghusga. Hindi makatarungan ng hatol nila laban sa kanyang malinis na malinaw na ebanghelyong kasulatan na itinuturo niya, ang salita ng Ama. Nainggit sila sa kanya. Hindi naging patas ang tingin nila sa kanya. Hanggat meron silang pag-aalaala, kaya't maaalala at maalala nila sa impyerno. Sa ganon din sila maaalala, ganon din nila siya maalala. Sasabihin nyo, yung mga Pariseo yun. May munting ginang na dating pumupunta rito sa simbahan. Sa palagay ko, marami sa inyo ang nakakakilala sa kanya. Nakatira siya rito sa may kalye sa di kalayuan. Tumalikod na siya, at sa tuwing nakikita ko siya, tumatakbo siya sa akin. Inilalagay ang mga kamay niya sa akin. Kapatid na Bill, ipanalangin mo ako. Tumalikod na ako. Ang asawa niya hindi, sa tingin ko nakatira sila mismo sa kalye rito. Nakita ko siya sa espiritu. Nakita ko ang Espiritu ng Diyos sa kanya at sumasayaw siya. Nagagalak at iba pa. At siya'y tumalikod na at nakaratay siya kamakailan sa isang ospital dito. Nag-aagaw buhay. Ang akala nila at pinatawag niya ako para pumunta't ipanalangin siya. Siya at ang kanyang asawa ay napakabuti sa may bahay ko. Noong ang may bahay ko ay isang maliit pat gusgusin na madungis ang mukhang dalaginding. At binibilihan nila siya ng isang maliit na bestida o kung ano paminsan-minsan para tulungan siyang makapasok sa paaralan. Gaano man kalit ito, hindi ka maaaring makagawa ng isang bagay para sa Diyos na hindi niya ito naaalala. Yamang inyong ginawa sa isa rito sa aking mga pinakamaliliit ay ginawa ninyo sa akin. At gaya ng tinapay sa tubig ay babalik ito. Nakahiga roon nitong kaawa-awang munting babae na tumalikod sa pananampalataya. Umiiyak, hawak ang kamay ko. At siya, sabi ko, bueno kapatid, ako'y mananalangin para sa iyo. At nakahiga sa katabing higaan niya ang isang babaeng naroon na nakahalukip-kip ang mga braso, nakatingin sa akin, at nakaupo sa tabi niya ang binata niyang anak, na mga magdadalawampu ang edad, isang modernong mukhang Ricky. Kaya, hindi sa pagbababa kung meron dito na may pangalang Ricky, pero ang ibig kong sabihin, yun ay isang wala kang maririnig na ganyang pangalan noong mga nakalipas na panahon. Yang Elvis at Ricky, at pangalan nga yan sa panahong ito, kita nyo? Kung may anak kang pinangalanan mo ng ganoon, tawagin mo ito sa kanyang kitnang pangalan. Ayan nga, o bigyan mo ng iba.
At noong nakaupo siya roon ng paganoon, tumingin, at sinimulan ko ng iyuko ang aking ulo, at nakita ko siyang nakatingin ng talagang, sabi niya, "Sandali lang, hilain mo ang kurtina." Sabi ko, "Maghahandog lang ako ng panalangin para sa ginang. Hindi ba isa kayong mananampalataya?" Sabi niya, "Sasabihin ko sa iyo, mga Methodist kami, at gusto naming hilain mo ang kurtinang yan." "Opo, ginang." At hinila ko ang kurtina. Kita nyo, parehong-pareho. Ganon din sa panahong ito. Masama ang palagay. Paano niya nalaman kung anong uri ng ministro ako? Hindi ko pa nakita kailanman yung babae. Pero narinig niya marahil na may nagsabing naniniwala ako sa pagpapagaling ng mga may sakit at naturuan siya ng laban dito. Wala siyang kinalaman dito. Hinugasan niya ang mga kamay niya laban dito. Natakot siyang mahawaan siya nun. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari kung papaano nga na di kayang hugasan ito ni Pilato mula sa kanyang kamay. Ngayon, hindi yun pagsasabi ng anumang kahiyahiya tungkol sa mga taong Methodist. Isang babae lamang yun. Kita nyo, baka ganun lang ang ugali niya. Sa palagay ko, hindi naman lahat ng mga Methodist ay ganoon. Dahil naipanalangin ko na ang marami sa kanila, tinatawagan nila ako para ipanalangin sila at isinagawa sa gitna nila ang mga tanda at mga kababalaghan. Hindi ito kailanman dahil sa mga tao sa mga iglesyang ito. Ito'y dahil sa sistema na nakapailalim sila. Iyon ang may bunsod nito. But she was one of them kind. What was it? Pure, green-eyed, poison. Pero siya'y isa sa ganong uri. Ano yun? Purong lungting mata na lason. Sinapian ng demonyo na pagkainggit. May sasabihin ako na isang bagay. Sa isang pagtitipon dito sa siyudad minsan. At tinanong nila kung bakit hindi nila ako tinawag doon. Pero palalampasin ko na lang yun dahil narito ako sa atin. Pero at sa kabila nun, walang dahilan. Ito'y pagkainggit lamang. Ito'y kredo. Ito'y idolatria. Ganon na lamang na gusto nating yakapin ng bawat isa. Pero kung iniiwasan ka, gustong gawin sana ni Jesus. Tandaan nyo, balang araw, tiyak na maaalala nyo yun. Tiyak na maaalala nyo ito. Ipinaalala lang nito sa akin ng isang patotoo na ipinatotoo kamakailan lang. Isang ministro at nasa elevator siya papakyat dito sa may Haybarn Building. At may 3 lalaki na nakatayo kasama ng ministrong ito sa loob ng elevator. At hindi nila alam na isang ministro pala ang lalaking ito. Sa palagay ko'y hindi nga. At habang papakyat sila, huminto silang lahat sa 8 palapag. At tumingin ang isang lalaki sa ministro. At sabi, "Alam mo kung ano? Ito na ang pinakamalapit sa langit na mararating natin." Bueno, sabi ng ministro, sa palagay ko'y tama ka. Sa palagay ko, tama ka. Hanggat nagtitiwala tayo sa sarili nating mga kakayanan, ito na ang pinakamalapit na mararating natin. Siya nga, hanggat nagtitiwala ka sa ginagawa mo, inaalala mo kung anong ginawa mo, at tiyak kong alam ng karamihan sa atin na wala tayong nagawang anuman. Hindi tayo karapat-dapat sa anuman. Sabi, sa palagay ko kung nagtitiwala tayo sa sarili nating kakayahan, hanggang dito na lang kalayo ang mararating natin. Bueno, kung nagtitiwala tayo, hanggang doon nga lang ang mararating natin. Pero, may gusto akong sabihin, kung kakalimutan ko lang kung ano ako, at alalahanin kung ano siya, kung maalala ko si Jesus, kung maalala ko siya sa krus, kung maalala ko kung anong ginawa niya para sa akin, at maalala ko ang oras na inugasan niya ang mga kasalanan ko, at ipinagkaloob sa akin ng Espiritu Santo upang patnubayan ako. Kung ganon ako'y itinataas sa lahat ng bagay na kumukontrol sa sanlibutan ito. Ako'y itinataas sa bawat makasanlibutang bagay
tungo sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus, kung saan maari akong makipisan sa Kanya. Doon sa Kanyang presensya na kinakalimutan kung ano ako noon. Kinakalimutan ng lahat kong kasalanan at lahat-lahat dahil ang mga yun ay nasa dagat ng pagkalimot na. Kinakalimutan ng lahat kong nakaraan. Kinakalimutan ng lahat ng bagay at inaalala na ginawa niya akong Kanya sa pamamagitan ng Kanyang sariling kamatayan. Kinuha niya ang lugar ko at ako na walang karapatan na pumunta sa kahit saan kundi sa impyerno, kinuha niya ang lugar ko at itinasa ko mula sa impyerno. Nagpunta siya roon para sa akin at itinas niya ako sa pamamagitan ng Kanyang kasaganaan ng biyaya na hanggang ngayon, tayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. At nakaupo tayo sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus na palaging nagagalak at inaalala siya na nagligtas sa atin hanggang ngayon. At sa tumitibok na pananampalataya sa ating mga kaluluwa na nagtutulak sa atin at sa pamamagitan ng biyayay, patuloy niya akong dadalhin. At sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya, ay nakikita ko ang Kanyang kasulatan na natutupad. Ang lahat ng mga nakilala niya ng una pa ay Kanyang tinawag. Ang lahat ng Kanyang tinawag ay Kanyang inaring ganap. Ang lahat ng Kanyang inaring ganap, nilwalhati naman niya. Kaya't sa pag-iisip na ito, tumatayo ako sa kongregasyon ng mga tao kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos at mga itinaas para maupo sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus. Hinihintay ang oras kung kailan itong kalunos-lunos na anyo ng buhay ng tao na may mortal na tibok ng puso na haya't kailangang huminto balang araw kapag ito'y binago at binigyan na ng isang puso ng Espiritu. Natitibok sa buong walang humpay na oras lampas paroon, nang wala ng karamdaman, wala ng pagdadalamhati, wala ng pagtanda o ano paman. Alalahanin niyo si Jesus. Kapag naubusan na ang tapayan sa bahay at wala ng harina, alalahanin niyo si Jesus. Kapag sinabi ng doktor na wala ng tsansa, alalahanin niyo si Jesus. Kapag tinutukso kayo ng dyablo, habang inaawit natin ang awit ng pagtatapos natin, kapag patipon ng tentasyon, sambitin mo lang sa panalangin ng banal na pangalang yon. Inaalaala si Jesus. Inaalaala na darating siyang muli. Ang siya ring Jesus na kinuha sa atin ay babalik na muli ng ganun din sa kung paano natin siya nakita na pumunta sa langit. Alalahanin niyo, babalik siyang muli para sa sariling Kanya. Let us pray. And with our heads bowed, Manalangin tayo. At habang nakayuko ang ating mga ulo, at habang nasa puso niyo pa rin ang maiksing paputol-putol na mensaheng ito, would you like for him to ibig niyo bang remember you alalahanin now? niya kayo ngayon? If you would just raise your hand. Kung ibig Some niyo, special thing. itaas niyo ang inyong mga kamay at sa isang Lord, katangi-tanging remember hiling, me. Panginoon, alalahanin mo po As ako. the poet said, At gaya ng remember me sinabi when ng Makata, tears are falling down. alalahanin mo ako kapag tumutulo na ang mga luha. Our most holy Father, we have Kabanal-banalan immensely naming Ama, enjoyed lubos kaming nasiyahan sa presensya ng Espiritu Santo as He has shown to us the word of habang life, ipinapakita niya as sa we amin ang remember salita ng buhay, habang the inaalaala pit from which we namin were ang hewn. hukay kung saan kami hinango, and have now been taken from that at inalis na ngayon buhat sa hukay na yun, at hinubog para maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ni Yesus Kristo. I remember him when a doctor looked in my face Naaalala ko siya and said it's just a nung few more tumingin ng minutes. isang doktor sa mukha ko at nagsabi, ilang minuto na I remember lamang. Jesus. Naalala ko si Jesus. I remember Jesus. Naaalala ko si Jesus nung naroon ako sa may altar na nagsusumamo para sa habag at nabibigatan ng aking kaluluwa. Naalala ko ang dalahin na nawala sa akin. Kinuha ni Jesus ang pasanin ko. A few months ago, Ilang buwan na ang nakalipas. Nakaupo sa bangko looking down na the tinitingnan ng scope of a teleskopyo gun ng barrel kargahan of a ng shooting bala ng baril para barilin ang isang target. target. And Satan must have thought this is my opportunity. At naisip marahil ni Satanas, ito na ngayon ang pagkakataon And ko. when the gun exploded Noong sumabog ang baril at yung kargahan ng bala at puluhan at armahan ng baril ay nagkalasog-lasog sa lahat na direksyon at nagliparan ng apoy sa harapan ko. I tried to raise to my feet, the blood spurting.
At sinubukan kong bumangon Remember at tumilamsik ang dugo. Jesus. Naalala kong naroon si Jesus. When the doctor, Noong ang doktor, when he looked and nung seen tiningnan no niya't harm nakitang done, walang napinsala, sabi niya, he said, "The only ang thing I tanging know bagay is na the nalalaman Lord ko ay siguradong nakaupo roon ng Panginoon. Siya nga, para proteksyonan ang kanyang lingkod. He should have been blown to Nagkapira-pirasyon na sana siya sa ganong pagsabog. Oh God, O how we Diyos, all remember those gaano ngang naalala namin ang lahat ng mga bagay na yon. We come to the Dumudulog kami sa bukal na puno ng dugo na nagmumula sa mga ugat ni Emmanuel. Pagpalain mo po kami, Panginoon, ng sama-sama ngayong gabi. You know the objective. Batid mo ang layunin at ang motibo sa likod ng bawat puso na nagtaas ng kamay. You know the desire. Batid mo ang ninanais at ang pangangailangan. At bilang iyong lingkod, Panginoon, ako'y lumalapit kasama sila at paakyat mula sa tabernakulong ito ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Patugaygay kami lampas ng mga ulap at ng buwan at ng mga bituin at ng puting Milky Way. And now we arrive in the presence of God. At ngayon ay nakarating na kami sa presensya ng Diyos. At narito sa may harapan ko ang isang ginintuang altar na doon ay nakahimlay ang hain na aming inaalaala si Jesus, na nagsabi, hilingin niyo lamang sa Ama ang anuman sa aking pangalan. Aking ipagkakaloob, huwag mo pong itulot na mabigo ang aming pananampalataya, Panginoon, kundi maalala namin na tinatanggap namin ang anumang aming hilingin kung sinasampalatayanan namin ito. Habang inaalaala namin na namatay si Jesus, upang siguraduhin ito para sa amin at para gawing tiyak ito. Lord, Panginoon, nakikita naming pinalalawak mo ang aming gusali. Ikaw ang gumawa nito para sa amin na nagbigay ng karagdagang lawak sa aming simbahan. At alam naming ikaw ito, Panginoon, na nagbigay sa amin ng simbahan sa pasimula. Idinadalangin po namin na iyong pagpalain ang mga pagsisikap na ito. Panginoon, idinadalangin namin ang aming pastor, si kapatid na Neville, ang iyong mapagpakumbaba at maunawain na tapat na lingkod. Handa siyang maglingkod sa anumang kapasidad, kahit na ito'y sa likurang upuan o kung ito man ay paglilinis ng simbahan. Saan mo man siya kailanganin, doon nga'y gusto niyang maging kagamit-gamit para maglingkod sa iyo saan ka man tumawag. Idinadalangin namin, Diyos, na napagpalain mo siya. Diyos, itong matinding pagsubok na katatapos ko lamang pagdaanan, at ang mga katiwala rito na tumayo sa tabi ko, at ang iglesyang ito na nananalangin para sa akin, at sa huli dumating ang tagumpay. O Diyos, idinadalangin ko sila. Inaalala ko sila rin naman, Panginoon, at tiyak kong ikaw rin po. Inaalala namin kung paano ka naging pagpapala sa amin, at inaalaala namin ang iyong salita na hindi mo kami kailanman iiwan ni pababayaan man. Walang magiging anumang kinalaman ng katandaan dito. Aalalahanin mo pa rin kami. Kapag naparam na ang sanlibutan at naglaho na ang oras tungo sa walang hanggan, nasusulat ang parang ganito, malilimutan ba ng ina ang kanyang sanggol na pinagagatas? Hindi ko kayo kailanman malilimutan. Nakaukit kayo sa palad ng aking mga kamay. Ang mga pako na umukit sa aming mga pangalan, alam naming inaalaala mo kami, Panginoon. At palagi ka nawang mapasa aming mga pinakamasayang alaala bilang aming tagapagligtas, aming tagapagpagaling, aming hari, aming mangingibig, aming buhay, aming sikat ng araw, ang aming lahat-lahat, yaong hindi nauubos na bukal ng biyaya at pag-ibig ng Diyos sa amin na mga nahulog na mga tao ng pamilya ni Adan. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, habang ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo ngayon, sa paglabas namin mula sa tabernakulo ngayong gabi, na inaalala si Jesus. Amen. Inaalala niyo ba siya? Iniibig niyo ba siya? Ngayon, sa tingin ko, sa ating maikling paputol-putol na mensahe, maaari nating sabihin ito, sabi ni Pablo, anuman ang ating gawin,
gawin natin sa Espiritu. Sa lahat ng bagay ay dapat natin siyang alalahanin. Huwag tayong gumawa ng pasya hanggang sa alalahanin natin siya. Wala tayong gagawin dahil kung ganoon ay magiging padalos-dalos ito. Kapag sinampal ng kaaway ang isang pisngi, alalahanin natin ang ginawa niya bago tayo gumanti. Alalahanin natin ang ikinilos niya. Kung may gagawing pasya, maghintay tayo. Alalahanin natin kung anong uri ng pasya ang sa tingin natin ay gagawin niya. Pagkatapos, ay yun ang magiging pasya natin. Kung magmamadali tayo, alalahanin nating hindi siya kailanman nagmadali. Kita nyo? Kung labis tayong nababalisa, alalahanin nyo na tumatahan siya sa walang hanggan. Walang anuman ang oras sa kanya. Ito'y ang motibo at layunin ng puso natin. Alalahanin natin siya. At alalahanin natin siya ngayon habang inaawit natin ang awit na ito sa Espiritu ng kanyang presensya. I love Him. Kung nananahan ka sa pag-ibig, nananahan ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang mga nananahan sa Diyos ay nananahan sa pag-ibig. Kita nyo? At ang pag-ibig ay walang pagkapuot. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi mapagpalalo. Ang pag-ibig ay hindi nagugaling mahalay. Ang pag-ibig ay palaging banayad, kalugod-lugod, mapagpatawad, magandang loob. Gaano man kapait ang iba, nananatili ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang sukdulan ng biyaya. Ang pag-ibig ay ang sukdulan ng Diyos para sa atin. Pagkatapos na mawala ang lahat ng iba pang mga kaloob at bagay-bagay, ang ating mga propesiya at ating mga wika, ang ating mga interpretasyon, lahat ng mga nagawa natin o kung ano pa, kapag dumating ang pag-ibig, ito na ang sukdulan. Ito'y higit sa lahat dahil ang lahat ng iba pa ay nabibigo. Ito ang pasya ng Korte Suprema. Ito ang haliging kinatatalian. Ito ang tala sa hilaga na nagpapanatili sa mga maglalayag sa kanilang direksyon. Ito ang kompas na gumagabay sa atin. Ang pag-ibig ang sukdulang pinagsasaligan. Alalahanin natin ito habang inaawit natin, I love Him. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Ngayon nalalahanin, inibig niya ako at ibinigay niya ang kanyang anak. And purchase my salvation on Calvary's tree. Now while our sister Ngayon, habang tinitipan ng ating kapatid ang awiting ito para sa atin, atin lamang sa katamisan ng pakikipagbuklod, habang nakaupo tayong sama-sama sa makalangit na mga dako kay Kristo. Ngayon nga'y alisin niyong lahat, ang lahat mula sa inyong puso. At tandaan niyo, ganoon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ako'y kanyang lingkod. Narito siya. Kaya naman makipagkamay lamang tayo sa isa't isa at sabihin, pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Kung meron kang kaaway, tumayo ka't puntahan mo siya. Kita nyo? Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Habang inaawit natin uli ang koro at nagkakamayan tayo sa isa't isa, maaari nyo ba itong gawin ng talagang banayad sa Espiritu?
Habang nakataas ang mga kamay natin ngayon, I love you because remember Jesus. And just my salvation on Calvary's tree. Now let's bow our heads and hum it. Remembering Jesus. ngayon po'y iyuko natin ang ating mga ulo at ihiging ito habang inaalala si Jesus. Ngayon, habang tinutugtog ng kapatid nating babae ng banayad at marahan, hinihiling ko sa ating mabuting kapatid na Neville, may pananalita ka pa ba na gusto mong sabihin kahit ano? Sige, hinihiling ko kay kapatid na Collins dyan, ang ating tapat na munting kapatid dito, na isa sa mga katulungan. Kung maaari niyang isara ang gawain sa panalangin, habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo, kapatid na Collins,